Manang, tawagan mo si Mang Anastasio para mag-deliver ng 20 litro na tubig. Paubos na yung mga mineral water dito eh. Ay, Ma'am Naomi, pumanaw na po si Mang Anastasio. Kanina po habang wala kayo dito, pumunta ang asawa niya at humihingi ng donasyon galing sa inyo. Sumakabilang buhay raw ito noong makalawang araw. Malungkot na tugon ni Manang Rolanda. Matagal na itong kasambahay sa pamilya nila Naomi. Ano? Totoo pa yung mga sinasabi mo, Manang Rolanda? Opo, totoong totoo. Kaibigan ko si Anastasio. Bakit ko gagawa ng kwento, hindi po ba? Saan siya nakaburol, Manang? Pupuntahan ko po. Sa bahay lang raw nila, Ma'am. Sige, Manang. Pupuntahan ko. Mag-order ka na lang sa iba. Noted po, Ma'am. Nagtungo nga si Naomi at nasilayan niya na mapayapa itong nakaburol. Ang sabi ng pamilya nito ay pumanaw ang matanda dahil sa atake sa puso noong oras ng trabaho. Nakaramdam siya ng awa dito, kaya nag-abulay na malaking halaga para na rin kasing pamilya ang turing niya dito. Noong bata pa siya ay ito na ang nagde-deliver ng mineral water. Sa loob-loob niya ay namimiss niya si Mang Anastasio. Hindi naman nagtagal si Naomi kaya agad na siyang umuwi kasama ang driver niya. Si Naomi ay isang CEO. Pinangangasiwaan niya ang 5 kumpanya na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. I'm home! Manang, naka-order ka na ba ng mineral water? Tanong ni Naomi kay Manang Rolanda. Opo, Ma'am. Maya-maya lang ay darating na ang delivery natin. Good. Thanks, Manang. Walang anuman po yun, Ma'am. Tugon na matandang kasambahay. Pero nasira ang araw ni Naomi noong dumating na ang delivery rider. Kakaiba kasi ang titig nito sa kanya. Napakalagkit at para bang lalamunin siya ng buhay. Mahaba ang buhok nito na kulay brown at umaabot hanggang balikat. May mga hikaw pa sa tenga, maitim ang kutis. Palagay niya ay isa itong adik. Bakit kanya ka makatingin? Manyakis ka, ano? Nako, hindi po, Ma'am. Ganto lang po ang mata ko. Nagpapalusot ka pang animal ka? Halata naman sa itsura mo, ganoon kang klase ng tao eh. Mukha kang manyak na adik. Hindi po ako manyak, Ma'am. At lalong hindi po ako adik. Natural lang po na titingin ako dahil kayo ang nag-order eh. Huwag ka na magpalusot pa. Huling-huli ka na sa akto. Sa oras na inulit mo yan, ay ipapatanggal na kita sa trabaho. Maliwanag ba, ha? Opo, maliwanag po. Ang tugon ni Norvin. Sige, umalis ka na. Tsupe, na-deliver mo na eh. Huh? Oh, Ma'am, bakit yun naman sinigawan yung delivery boy? Tanong ni Manang Rolanda habang lumalapit ito kay Naomi. Paano ba naman? Ay manyak eh at mukhang adik. Ang lagkit ng titig sa akin para akong lalamunin ng buo eh. Makaganoon lang po siya, Ma'am. Alam ko na may trauma kayo sa nangyari noon. Huwag niyo sanang sungitan yung nagtatrabaho lang, Ma'am. Ikaw, Manang, nagiging pakialamera ka na ha? Isa pa, ay wala ka pa nun dito sa mansyon, kaya kahit kailan ay hindi mo maitindihan ng pinagdadaanan ko. Umalis ka na sa harapan ko, Manang Rolanda. Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Pasensya na po, Ma'am. Hindi na po mauulit. Sige po, at aalis na ako. Habang malayo na si Manang Rolanda sa kanyang amo dahil umakyat siya sa 3rd floor para maglinis, ay napabulong siya. Ang sungit naman ni Ma'am Naomi, kaya siguro walang naliligaw sa kanya dahil sa ugali niya. Alam ko na may trauma siya sa kanyang nakaraan, pero wag naman sana siya mandamay ng ibang tao. Makalinis na nga dito. Nai-stress ako kay Ma'am, pero kapag kumikilos ako ay nawawala ang stress ko. Sa kabilang dako ay makikita si Norvin na naliligo sa kanyang swimming pool. Si Norvin ay walang iba kundi ang delivery boy na hinusgahan ni Naomi. Nagpapanggap lang ako na delivery boy dahil type kita, Naomi. Pasensya na nga pala kung natitigan kita ng malagkit kanina. Hindi ko lang napigilan na mapahanga sa iyong kagandahan. Huwag ka mag-alala, hindi ako kagaya ng iniisip mo.
Magalang ako pagdating sa mga babae at base sa nakikita ko sa reaksyon mo kanina, batid ko na hindi ka naman talaga masungit. May pinagdadaanan ka lang. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Remy na nakababatang kapatid niya na babae. Balita ko, nagpapanggap ka na delivery boy. Para saan naman yung gimmick mo na yon, kuya? Oo, dahil may natipuhan akong isang babae. Bukod tangi siya sa lahat ng mga nakilala ko. Hay, yan ka naman kuya eh. Kapag may nakita ka magandang babae, ay bukod tangin lahat sila sa'yo. Pero kapag pangit ay common lang. Pero parang kilala ko yan noon pa ah. Ngayon lang ako nagsabi sa'yo ng ganito. Promise, kakaiba ang babaeng yun dahil mabuti siyang tao. Hindi ako tumitingin sa panlabas sa itsura. Kung maganda man yon o sakto lang, pero kapag tinamaan ng puso ko, ay doon ako. Well, sinabi mo yan kuya eh. Hindi na ako kukontra. Siya nga pala, umaan ka na siya sa pool. Kanina ka pa nakababad dyan at baka magkasakit ka. Iwan mo na lang yung dala mong tuwalya para sa akin. Mamaya-maya na ako aahon, pero hindi naman ako magtatagal dito. Tugon ni Norvin at iniwan naman sa kanya ng kapatid ang tuwalya. Sa kabilang dako sa mansyon nila Naomi at habang kasalo niya sa hapag ang mga magulang, pinag-usapan uli ng mga ito ang kanyang future kaya medyo naririndi na siya. Ilang ulit ko pa bang sasabihin sa inyo, Mom and Dad, na kahit kailan ay hindi na ako mag-aasawa. Wala na akong tiwala sa mga lalaki eh. Are you thinking about the past again, my beautiful daughter? How many times do I have to tell you to forget about it? It's the past, sambit ni Madam Roxanne. But that past will haunt me forever. You studied psychology, Mom. You should know that. We just want you to have a family someday too. Dagdag naman ng kanyang ama na si Sir Congrad. Wag niyo na akong intindihin, Dad. Gagawin ko kung anong gusto ko. Nasa tamang edad na ako eh. Hay nako, sayang anak. Ikaw lang yung nag-iisang naming anak, tapos ay wala kaming magiging apo. Matanda na kami ng dad mo at sana ay may magpapatuloy sa lahi natin. Dahil sa sinabi ng ina ay napaisip ng malalim si Naomi. Tama nga naman ito at nasasaktan siya kapag iniisip na hindi niya mabibigyan ng apo ang kanyang parents nang dahil lang sa kanyang trauma. Noong matapos na silang kumain ay uminom ng mamahaling alak si Naomi para makalimutan ang mga problema. They are in a hurry. I'm already feeling pressured by them. 2 linggo lang ang itinagal ng mga galon kaya noong papaubos sa ito ay nagpa-order ulit si Naomi kay Manang Rolanda. Sana naman hindi na yon yung maging delivery boy. Manyak yun eh at adik pa. Paano ma'am kung yun ulit? Magagalit ka po ba? Ewan ko kung ano magagawa ko sa kanya. Ma'am, huwag kayong masungit. Ang ganda-ganda niyo eh. Pagpasensyahan mo na lang yung mga ganoong klase ng tao. Sus! Nambola ka pa. Sige na nga. Basta, huwag niya lang ulit gawin ang ganoong bagay. Nakangiting pahayag ni Naomi. Ayan, mas lalo kayong gumaganda ma'am kapag nakangiti. Sus, doble bola ka naman dyan, Manang ah. Tama nga ang hinala niya dahil makaraan ng kalahating oras, dumating na ang nagda-deliver. Para hindi tuluyang masira ang araw niya, tinalikuran niya na lang ito at si Manang Rolanda na lang ang hinayaan niyang humarap. Pero sa hindi malaman dahilan, may paraan naman upang magpalit siya ng supplier. Bakit hindi niya ito mabitaw-bitawan? Kinagabihan habang nagdi-dinner ay nag-uusap ang magkakapatid na si Norvin at Remy. Alam mo, kahit na ayos sa akin ni Naomi ay hindi siya nagpapalit ng supplier para hindi niya na rin ako makita. Tama nga ang kutob ko, Remy. She has a pure heart. Paano mo naman nasabing may mabuting puso siya, kuya? Basta, nararamdaman ko lang yun. Paano mo nararamdaman yon? Sinusungitan ka nga niya? Tanong ni Remy. Nakikita ko yun sa mga mata niya. Hindi ko pa man alam kung anong kabutihan meron siya. Alam ko na meron siyang tinatago na ganoon. Ano naman tinatago niyang kabutihan?
Are you a fortune teller now, or are you going crazy over that woman? I'm not a fortune teller, but we'll find that out once I get to know her completely. And I heard that she is also a CEO. Yes, that's exactly why we're meant for each other. Ha, sige na nga. So, supportahan na lang kita, kuya. Kung saan ka masaya, baka mamaya ay sabihin mo na humahad lang ako sa mga plano mo eh. Iyan, kaya paborito kitang kapatid eh. Thank you so much, kuya. Kinabukasan ay pinagalitan ni Naomi ang empleyado niya sa maliit na problema lang. Nakaupo si Naomi sa kanyang malaking desk at abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Samantalang nakatayo naman ang empleyado sa harap ng desk, hawak ang isang folder. Ma'am Naomi, ito na po yung report na pinapagawa nyo. Ilapag mo lang dyan. Inilapag naman nito ang folder sa desk. Tinignan naman ni Naomi ang folder at biglang sumimangot. Ano to? Bakit ganito ang kulay ng folder? Ma'am, wala na po kasing ibang kulay sa stockroom eh. Ito na lang po ang available. Hindi mo ba alam na ang kulay ng folder na ito ay hindi akma sa branding ng kumpanya natin? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam na importante pala yun. Hindi mo alam? Sa kumpanyang to, lahat ng maliit na bagay ay importante. Ang kulay, ang font, ang layout, lahat. Hindi ka ba nag-iisip? Tanga ka ba talaga? Nag-iisip naman po ako, ma'am. Pero hindi ko po talaga alam na... Ang importante ay alam mo na ngayon. Sa susunod, siguraduhin mong tama ang lahat ng detalye. Maliwanag ba? Opo, ma'am. Maliwanag po. Mabuti. Ngayon, umalis ka na at palitan mo ang folder na yan. Humanap ka ng tamang kulay. Noted po. Dahil dito, ay lulugong-lugong lumabas sa opisinang empleyadong ito. Masyadong perfectionist si Naomi at ang tanging gusto ay perpekto lahat ng dokumento ang ipinapasa sa kanya. Lahat ng empleyado niya ay pressure na pressure at ang iba pa nga ay nagre-resign. Samantala, nasa flower shop si Norvin ni Aling Glenda. Kaibigan ng kanyang ama ang may-ari ng flower shop. Bumili siya ng mga bulaklak na para kay Naomi. Magandang hapon po, Aling Glenda. Ay, Norvin! Ikaw pala. Nagpadalaw ka yata. May espesyal ba na okasyon? Mukhang bibili ka sa akin eh. Oo nga po, bibili ako. Liligawan ko po kasi yung isang... basta, may liligawan po ako. Nililigawan? Ay nako, ang mga kabataan talaga. Ano ba gusto mong bulaklak? Yun nga po eh. Hindi ko po kasi alam kung anong gusto niya. Kaya nagtatanong ako sa inyo. Ano bang klaseng bulaklak ang madalas magustuhan ng mga babae? Depende sa personalidad niya. Kung siya ay masayahin at energetic, baka magustuhan niya ang sunflowers. Kung romantic at dreamy ang vibes, roses naman ang perfect. Siguro ay masayahin naman po siya. Pero parang gusto rin niya yung mga eleganting bulaklak. Ganun ba? Baka bagay sa kanya ang tulips. Eleganting tignan, pero may pagka-playful din. O kaya pwede rin ang Gerbera daisies, makulay at nakakatuwa pagmasdan. Ang ganda nga po ng mga tulips, pero parang mas gusto ko yung Gerbera daisies. Ang cheerful tignan. Sige, yung dalawa na yan, Aling Glenda. Ipagsama mo na lang bilang bouquet. Magandang choice! Siguradong magugustuhan niya yan. Gusto mo bang lagyan natin ibang bulaklak para mas maganda? Sige po. Ano pong bagay na ilagay? Baka pwede tayo maglagay ng baby's breath para magmukhang mas malambot tignan. O kaya pwede rin ang eucalyptus leaves para magkaroon ng natural touch. Ang galing niyo po talaga, Aling Glenda. Sige po, lagyan niyo po ng baby's breath at eucalyptus leaves. Walang anuman. Basta para sa pag-ibig, gagawin natin ang lahat. Alam mo ba, maraming girls ang nagkakagusto sa mga paninda kong bulaklak. Habang inaayos si Aling Glenda ang bulaklak, napangiti si Norvin. Umaasa siyang magugustuhan ng liligawan niya ito.
Heto na, Norvin. Siguradong mapapa-oo mo na siya dito. Maraming salamat po talaga, Aling Glenda. Ang ganda-ganda po talaga nito. Kasing ganda ninyo. Nako, nambola ka pa. Basta lagi mong tandaan, ang pinaka-importante ay ang sincerity at pagsisikap para makita nito ang consistency mo. Good luck, Norvin. Salamat po. Sige po, mauna na ako. Umalis na si Norvin sa flower shop, hawak ang bouquet ng bulaklak. Sa ngayon ay hindi muna siya magpapakilala. Samantala, na makarating na sa kumpanya ni Naomi si Norvin, ay pinaabot niya sa gwardya ang mga bulaklak. Nakasuot siya ng shade kaya hindi gaanong nakikita ang mukha niya. Sino po sila? At bakit niyo po ito ipinamimigay kay Ma'am Naomi? Sabihin na lang natin na nililigawan ko siya. Sabihin mo na ibinibigay lang ito ni Mr. N na may-ari ng isang malaking kumpanya. Ito yung tip ko para sa iyo. Sana makarating sa kanya yung Manong SG, ha? Opo, sigurado. Makakarating ito sa kanya. Maraming salamat po sa tip, sir. You're welcome, man. Astig na pahayag ni Norvin at pagkatapos ay tinapik-tapik ang balikat nito. Sumakay na siya sa magarang kotse niya na saglit niyang ipinarada doon. Dumiretso na siya sa sarili niyang kumpanya upang ganapin ang pagiging CEO. Good morning, everyone. Salamat sa pagdalo ninyo sa meeting na ito. As you know, Brendan Spring has been growing steadily, and I want to keep everyone in the loop about our current standing and future plans. Mailang empleyado na tumango sa kanyang inihayag. First off, I want to commend everyone for their hard work. Our sales figures for the past quarter were fantastic. Talaga nakita natin ang dedication ninyo, and I'm very proud. However, we can't be complacent. The market is getting more competitive. Marami ng bagong players, so we need to step up our game. That's why we're investing in a new marketing strategy. We'll be focusing more on digital platforms, social media, and influencer collaboration. May isang empleyado na nagtaas ang kamay. Sir, how about our current branding? Magbabago pa tayo ng image? That's a great question. We'll retain our core branding, the freshness and purity of Brendan Spring, but we'll be updating our packaging to make it more appealing to the younger generation. We're also exploring sustainable packaging options para mas eco-friendly tayo. Sir, may training ba kaming matatanggap regarding the new marketing strategies? Absolutely. We'll be providing comprehensive training sessions for all relevant departments. Gusto kong siguraduhin na everyone is equipped with the necessary skills to execute our plan effectively. Also, I want to address the issue of sustainability. We need to minimize our environmental footprint. I encourage everyone to come up with ideas on how we can reduce waste, conserve water, and promote recycling within the company. I believe that even small changes can make a big difference. Finally, I want to emphasize the importance of teamwork. We are all in this together. Let's continue to support each other, share ideas, and work towards our common goals. Kusama-sama tayo. I'm confident that Brendan Spring will continue to thrive. Tumingin si Norvin sa kanyang mga empleyado. Do you have any questions or suggestions? Open forum tayo. Nagkaroon ng ilang katanungan at sagutan. Natapos ang meeting na positibo at motivated ang mga empleyado. Samantala, noong matapos na sa mga task si Naomi ay pumunta na siya sa parking lot upang umuwi na. Wala ang driver niya dahil ipina-day off niya kaya siya na lang ang mag-isang nagmamaneho. Bago siya sumakay sa magarang kotse ay lumapit sa kanya ang isang gwardya. Good afternoon po, ma'am. Nakangiting bati nito sa kanya. What do you need, kuya? Kanina po ay may nagpunta dito. Isang may-ari ng kumpanya ng mineral water at napakilala po siya na Mr. N. Medyo misteryoso po siya kaya hindi nagpakilala na maayos. Pero ang sabi ay liligawan kanya, ma'am, kaya't ipinamimigay niya ang bulaklak na ito. Paliwanag na security guard at sabay-sabay ng isang bouquet ng bulaklak. Ganun ba? Bakit hindi naman nagpakilalang taong yun? Pero sige, tatanggapin ko yan.
Maraming salamat kuya. You're welcome po. Sige, aalis na ako. Drive safe po, ma'am. Noong makauwi na si Naomi sa kanila, nag-search siya sa laptop niya sa mga CEO ng kumpanya na mineral water na ang pangalan ay nagsimula sa letter N. Marami siyang nakita. Sa sobrang dami nito ay hindi niya na matukoy kung sino ang nagbigay ng isang bouquet na bulaklak. Kung marami ang lalaki, ay mas marami ding babae ng pangalan ay nagsisimula sa letter N. Tinigil niya na ang paghahanap dahil sumasakit lang ang ulo niya. Mabuti na rin may nanliligaw sa akin na ka-level ko kesa sa mas mababa sa akin. Ayoko kasi na mahihirap at tungkol naman sa looks, gusto ko yung gwapo at maputi at hindi yung mukhang dugyutin at atik. Sa ngayon ay hindi ko pa matutukoy kung sino ang nanliligaw sa akin. Maghahanap na lang muna ako ng mga detalye tungkol sa kanya. Torpe pa yung maliligaw na yun at nagpapaka-misteryoso pa? Matawagan ko nga si Ivy para naman mabanggit ko sa kanyang tungkol doon. Wika niya sa sarili sabay dutot ng cellphone upang i-dial ang numero ng kaibigan. Oh, Naomi, napatawag ka. Ano yung chika natin dyan? Nasiglang sambit ito sa kabilang linya. May nanliligaw sa akin at pinaabot pa sa guard ang bulaklak. Kaso, torpe eh. Hindi siya nagpapakilala. Pero isa din siyang CEO. Next naman, mabuti naman at may nanliligaw na sa iyo at ka-level mo pa. Meron bang ribbon at bouquet ng bulaklak kung saan nakalagay ang pangalan ng tindahan? Wala eh. Para tinanggal o sadyang walang nilalagay ng pangalan ng tindahan doon. Kapag may binigay uli na bulaklak, ay baka may nakadikit ng pangalan ng tindahan doon. Grab the opportunity to investigate him. Ganoon ba? Sige. Pero mukhang mahirap din yan. Sandali, paano ako mag-iimbestiga? Tatanungin ko ba yung may-ari kung kanino galing yun? Baka madaming customer yun at baka may kapareho din siya na bulaklak na binili. Mag-isip ka na lang ng paraan, Naomi. Kagaya nga ng kasabihan, kung ayaw ay maraming dahilan at kung gusto ay maraming paraan. Sige, mag-iisip na lang ako ng paraan para makilala ko siya. Pero hayaan mo na lang na siya ang kusa magpakilala. Maliligaw siya eh. Maghintay ka lang at makikilala mo din ang taong yon. Lalantad din yan. Besa, mukhang malaki ang interes mo sa CEO na yon. Hindi naman. Pero tama ka rin. Curious lang kasi ako. Pero malay mo. At kapag nakita ko, ay matipuhan ko, di ba? Wow, Nax! Mabuti naman at medyo nawawala na yung trauma mo. Isang magandang senyalis yan na may pag-asa ka na magkaroon ng jowa. Sinusubukan ko kasi na lumabas sa comfort zone. Kapag nakita ko naman na mabuting tao ito at pasok sa panlasa ko, ay baka malaki ang tsansa niya sa buhay ko. Ay, ganoon ba? Good news yan para sa'yo na may ginagawa ka ng paraan upang baguhin ang sarili mo. Natutuwang tugon ni Ivy. Wala eh. Mahirap ng tumandang dalaga. Baka tama nga sina mom and dad. Magiging matandang dalaga ako kapag hindi makakapaghanap ng kapareho. Ayos yan. Maganda yung iniisip mo. Sana nga ay gwapo yan para bagay kayo. Parehong CEO at parehong may magandang itsura. Masayang tugon ni Ivy. Maraming salamat sa suporta mo, Bes. Walang anuman yon. Best friend mo ako eh. Kaya malamang nasasuportahan kita. Lumipas ang 2 linggo ay nagpa-order ulit si Naomi ng mineral water. Paano ba naman kasi ay nauubos na ang mga gallons? Paano yan, ma'am? Si Norvin na naman po ang delivery rider. Magagalit ba kayo? Ayos lang ba sa inyo? Sige, ayos lang. Basta't wag niyo nang uulitin yung mga ginawa niyo noong nakaraan. Parang hindi na lang kayo magalit ay ako na lang po, ma'am, ang ngaharap sa kanya. Sige, mag-order ka na. Samantalang ako ay maliligo naman. Pamamaalam ni Naomi at nagtungo na siya sa master bathtub niya. Sige po, ma'am. Enjoy sa paliligo. Habang nagbababad sa bathtub ay dala ni Naomi ang cellphone niya. Nanonood siya sa YouTube nang biglang meron tumawag sa kanya. Ang kaibigan pala niya na si Ivy.
Naku, Bes, hindi ko akalain na kilala din pala ako na secret admirer mo. Bakit mo naman nasabi yan, Bes? Dahil sa akin pinadala ang bulaklak, pero para sa'yo? Ano ba naman tao na yan? Ginagawang komplikado. Pwede namang irekta na lang sa akin. Oo nga pero alam mo ba na may nakalagay ng pangalan ng flower shop sa ribbon ng bouquet? Ang pangalan ay Glenda's Flower Shop. Malapit lang din ito sa lugar natin. Kung ganon, may mapagtatanungan na tayo kung sino nagpapadala na bulaklak na yan. Sige, pumunta ka na lang dito mamaya at isama mo yung bulaklak na yan. Iimbestigahan natin yan. Sige, pupunta ako. Noong tapos na sa paliligo si Naomi, nagulat siya nang malaman na dumating na ang delivery boy na si Norvin. Malapit sa CR, pinwesto ang mga galon, kaya't napasigaw siya at nadulas pa ang suot niyang tapis. Agad niya naman itong ibinalik sa dati, pero wala na. Huli na ang lahat dahil nakita na ito ni Norvin. Nanlaki ang mga mata nito dahil sa magandang hubog ng katawan niya. Ma'am, kayo pala yan. Manyak kang animal na hampas lupa ka! Gusto mong manilip ano? Bakit di mo nilalagay ang mga mineral water? Nananadya ka ano? Idedemanda kita! Hindi ako nananadya, ma'am. Inutusan lang ako ni Manang Glenda na dito ilagay Hindi ko naman po akalain na dito kayo naliligo. Hindi ko kayo sinisilipan, ma'am. Mali ang inaakala ninyo. Nilagay ko lang po dito yung mga mineral water. Paliwanag ni Norvin sa kanya. Mula ngayon ay hindi ka na ang delivery boy dito. Magpapalit na lang ako ng supplier at hindi lang yan. Idedemanda rin kita. Huwag naman pong ganyan, ma'am. Ginagampanan ko lang naman po ang trabaho ko. Huwag ka na magpaliwanag pa. Hampas lupang dugyot. Kapag sinabi ko ng kakasuhan kita. Dahil sa ginawa ni Norvin ay nanumbalik ang trauma sa alaala niya, kaya kahit wala siyang katibayan na naninilip ito, ay inakusahan niya ito na isang manyakis. Dahil dito ay nagbago na siya ng supplier at idinamanda pa niya ang lalaki. Ipinagdiinan niya ang kaso dito upang mapakulong talaga ito. Napakulong niya nga si Norvin, pero isang araw ay nabalitaan niya na lang sa abogado niya na nakalaya ito. Paano ba naman kasi, isa din pala itong CEO, kaya nakapagpiyansa ng malaki. Mas kumulo ang ulo ni Naomi, kaya naman, napatawag na lang siya sa kanyang best friend. Ano? Nakalaya siya? At isa din pala siyang CEO? Buti napatawag ka, Bes, dahil meron akong ibabalita sa'yo. Oh, para may importante ka sasabihin Tungkol pa saan yan, Bes? Diba noong nakaraan ay hindi natuloy ang pag-iimbestiga natin tungkol sa bouquet ng bulaklak dahil mas pinagtutuunan mo ng pansin ang kaso tungkol kay Norvin? Kanina ay mag-isa kong inimbestigahan at pinuntahan ko yung tindahan ng mga bulaklak. Alam mo ba kung kanino galing ang mga bulaklak? Oh, kanino galing, Bes? Kay Norvin, Bes! Paano mo naman nasabing nasa kanya, Bes? Tanong ni Naomi. Dahil napagtanungan ko ang may-ari nito na si Aling Glenda. Ito daw yung palaging binibili ni Norvin para sa kanyang nililigawan. Siya pala yun? Nagpanggap pa siyang delivery boy ng sarili niyang mga produkto? Bakit niya kaya ginagawa yun? Hindi ko alam, pero tingin ko ay dahil gusto niya yatang mapalapit sa'yo, kaya niya ginawa yun. Baka naman may gusto lang siya sa'yo, kaya ganon ito kung tumingin sa'yo. Patawarin mo na siya. Total ay pareho naman kayong CEO. Siya kasabi mo, diba? Nung kasambahay niyo naman yung nag-utos sa ilagay ang mineral water sa harapan ng pintuan ng paliguan mo. Oh, wala siyang kasalanan doon. Mukhang tama ka nga. Siguro ay nadala lang ako ng trauma ko kaya sa kanya ko ibinubuntun ang galit ko. Pero nakapagpiyansa na siya. Ibig sabihin ay laya na siya. Iaatras ko na lang ang mga ikinaso ko sa kanya. Manlumanay na tugon ni Naomi. Sige, kapag naligaw uli sa'yo, ay wag mo nang sungitan para naman magkaroon ka na ng boyfriend.
Dahil nagpalit na si Naomi ng bago supplier ng tubig, ay iba na rin ang kanyang delivery boy. Hindi naman ito tingin ng tingin sa kanya, kaso nga lang sa hindi malaman dahilan, meron siyang masamang kutob. Sa kabilang dako ay nag-uusap ang CEO ng isang kumpanya at pati na rin ng isang delivery boy. Ang pangalan ng boss ay Mr. Roy, samantalang ang isa ay si Arjun. Ito ang bagong delivery boy nila Naomi. Kakompetensya ni Naomi si Mr. Roy. Meron itong lihim na galit at inggit sa kanya. Ano? Nakakapasok ka na masiguro sa mansyon nila, ano? Meron ka na bang nakikitang spot para maisakatuparan ng plano natin? Patayin sila? Opo, sir. Nakakapasok naman po ako sa may bandang salas lang. At meron na po akong nahanap na spot. Madali na lang maaabo ang mansyon. Tugon ng delivery boy na si Aljon. Magaling. Kapag gagawin mo na, tignan mo na lang ang paligid kung may CCTV, ha? Kahit may nakakabit na CCTV, ay ayos lang yun, boss. Tsaka diba, kaya nga po ako naging delivery boy ay para lang magbasid. Ang gagawin ko na lang po ay ang magsuot ng fully mask para hindi mamukaan. Sigurado naman kahit may CCTV camera, ay hindi ako mamumukaan. At tiyak na wala namang magmamonitor sa CCTV sa loob ng 24 oras eh. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Matalino ka, Aljon. Kaya ipinagkakatiwala ko sa iyo yung task na ibinigay ko sa iyo. Makakaasa kayo, boss. Magtatrabaho ako ng maayos. Good. Sige, huwag kang mag-alala. Babayaran kita ng malaki. Basta't mawala lang ang mga hadlang sa negosyo ko. Maraming salamat po, boss. Samantala, noong gabing yun ay nakapag-usap ng masinsinan sina Naomi at Manang Rolanda. Tinatanong niyo po ba, ma'am, kung papaano kami nagkakilala ng asawa ko? Opo, paano po ba? Teka, mukhang mabait na sa akin ngayon si ma'am, ha? Gumagamit na siya ng salita po kahit na isa siyang CEO. May ibinubulong ka ba dyan, Manang? Wala po. Noon kasing 18 years old ako, ma'am. Tindera ako sa palengke. Samantalang siya ay barbero. Malapit din sa tinitanda ko. Madalas siyang bumibili sa akin ng isda at minsan ay nakakapagkwentuhan kami ng mahaba. Yun lang ba, Manang? Paano kayo nagka-developan? Hindi lang yun, ma'am. Tuwing Pasko, binibigyan niya ako ng parol na gawa niya mismo. Simple lang, pero ramdam ko ang pagod at pagmamahal niya. May mga iba pa siyang ibinibigay sa akin. Minsan naman inuutusan ako ng nanay ko na maghatid ng pananghalian sa kanya bilang pasasalamat sa ibinibigay nito sa amin. Doon ko nakita kung gaano siya kasipag at karespeto sa mga customer niya. Yun lang ba, Manang? Paano nga kayo nagka-developan? Yung mas malalim pa po. Naku, ma'am, talagang gusto niyong malaman ang talang buhay ko, ha? O sige, ikukwento ko. Ang pinakatumatak sa akin ay noong may bagyo. Ang palengke ay binaha. Napakabilis bumaha at hindi namin namalayan na abot sa ganoong punto. Lahat kami doon sa talipapa ay nagkakagulo kung paano maisasalba ang mga buhay namin at pati ang mga paninda. Nakita ko siyang tumatakbo papalapit sa akin. Inakay niya ako at isinakay sa bangka, pati ang mga paninda ko. Nakaligtas naman kami. Doon ko napagtanto ang kahalagahan ko sa kanya dahil handa talaga niya akong protektahan. Teka, parang may naalala kong ganong eksena Sana'y matagpuan ko uli siya. May sinasabi po ba kayo, ma'am? Wala. So, doon na po ba nagsimulang maligaw sa inyo yung mister ninyo? Tama ka doon, ma'am. Isang buwan din siyang nanligaw hanggang sa sinagot ko siya. Noon kasing customer ko pa lang siya ay hindi pa siya opisyal na naliligaw sa akin. Basta, pinaparamdam niya lang sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Pinatagal ko lang na 1 buwan at makaraan nun ay sinagot ko na. Wow! Ang ganda naman ng love story ninyo, Manang. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig
ay napaparamdam sa simpleng pagpapahalaga at pagprotekta para sa minamahal sa buhay. Hindi sa material na bagay o sa madaling palinligaw. May proseso pala ito dahil sa nakilala mo ng lubusan yung napangasawa mo, Manang. Dito nyo napatunayan na kayo nga talaga ang meant to be. Kaya nga po, ma'am. Teka, mukhang may naliligaw na sa inyo, ma'am ah. Yan ba ang dahilan kung bakit nagtatanong kayo? Secret. Ay sus, malihim talaga itong si ma'am ko. Samantala, sumapit ang gabi. At habang nagpapaantok ay tinawagan ni Naomi ang best friend niya na si Ivy. Paano kasi ay gusto niya malaman kung saan nakatira si Norvin. Si Norvin ba? Ang pagkakaalam ko lang ay taga Paranaque daw siya, ayon sa pagkakasabi sa akin ni Aling Glenda. At kagaya mo ay meron din siyang mansyon doon. Tugon ni Ivy sa kabilang linya. Bakit, Tess? Meron ka bang balak na puntahan siya doon? Oo, baka bukas. Ibigay mo sa akin na buong address at aalamin ko ang kanyang sitwasyon. Mabuti na lang at may contact pa ako ni Aling Glenda. O sige, itatanong ko sa kanya. Maraming salamat. Pero mamaya na lang, mag-usap muna tayo. Ano yung pag-uusapan natin? Paano mo nga ba nakilala yung boyfriend mo? At papaano ka niligawan? Ibinahagi naman ni Ivy. Pinakinggan naman ni Naomi kaya kilig na kilig siya. Mahaba ang kanilang pinag-usapan kaya hating gabi na siya nakatulog. Ang hindi niya lang alam, dahil tulog na siya ay may unti-unting umaakyat sa bakod ng kanilang mansyon. Walang iba kundi ang nagpapanggap na delivery boy na si Aljun. Na makapasok na sa loob ay dumaan pa ito sa isang lihim na lagusan na natuklasan nito. Hanggang sa tuluyan ng nakapasok sa may salas. Ikinalat nito ang gasolina sa buong paligid at pagkatapos ay lumabas na ng bahay. Samantala, ang hindi alam ni Aljun na may warning device ang mansyon. Narinig yun nila Naomi, Manang Rolanda, Madam Roxanne at Sir Conrad. Mabuti ay nakalabas tayo kahit masyado ng kalat ang apoy. Tumawag ka ng bombero. Naomi, sana ay masagip pa natin ang ating mansyon. Sige, tatawag ako, Dad. Sana ay may ligtas pa ang kubo natin. Mansyon natin. Ano ba yan? Mali-mali na ako dahil sa sobrang kaba. Sino kayang hype na gumawa nun? Wika ni Naomi sabay dut-dut ng cellphone. Malamang na yung tao na yun ay nakapasok na sa mansyon natin, kaya nalaman niya ang sikretong daan na ginawa ko para makadiretso siya sa salas. Huwag yun ang gaanong isipin yun, ma'am at sir. Ang importante lang ngayon ay makatawag tayo ng Barbie, bumbero, para naman kahit papaano ay may maisalba pang gamit. Yung salarin na yun ay mahuhuli din yun. Pati ako ay sobrang kinakabahan kaya mali-mali. Makalipas ng ilang minuto ay nakatawag na din sa wakas ng firefighter, kaya naman nagsidatingan na ang mga ito. Makaraan ng isang oras ay naapula na ang apoy, kaya dito na lang nakahinga ng maluwag sina Madam Roxanne na kanina patahimik na umiiyak. Huwag ka nang umiyak dyan, Han. Napatay na yung apoy, oh. Natatakot lang kasi ako sa malahiganting apoy kanina eh. Akala ko talaga ay katapusan na natin. Kung wala lang yung warning device, ay tiyak na napahamak na tayo. Huwag ka na umiyak, Han. Ligtas na tayo. Kaya huwag ka na mag-alala dyan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Mabuti na lang ay hindi gaanong napuruhan ang mansyon dahil buo pa naman yung bandang salas. Bagamat naabo na yung mga materyales sa gawa sa kahoy, ang tanging hindi lang gaanong napinsalaan ay ang kusina at pati na din ang second floor at syempre ang fourth floor. Buo pa ang CCTV na nakakabit sa kusina kaya nakita ang salarin. Bagamat naka-fully mask ito ay nakasando lang kaya kitang-kita ang tato sa braso. May dumating na din ng mga pulis at nakako ang mga ito na imbestigahan ang pangyayari na iyon. Kinabukasan ay kumalat ang balitang nangyari sa kanila Naomi, kaya nalaman ni Norvin. Maireregalo ako kay Naomi, Remy.
Nasunog pala ang mansyon nila, kaya dapat siyang tulungan. At ano naman ang itutulong mo, kuya? Magpapatayo ako ng mansyon at mamaya ay pupuntahan ko siya para sabihin ang plano kong pagpapagawa. Mukhang hindi pa naman sira yung bahay nila Ate Naomi eh. May nasunog lang na ilang parte. Maipapagawa naman rin nila yun, kuya. Mayaman sila eh. Ah, ganun ba? Pero para na rin sa aming dalawa yon. Kung sakaling sasagutin niya ako sa panliligaw ko. Yon ang magiging future house namin. Nax, nagpaplano na ah. Sana'y sagutin ka nga ni Ate Naomi. Good luck sa'yo, kuya. Sana nga. Magtiwala ka lang kay God, kuya. Basta gumawa ka lang ng paraan. Lumantad ka na at manlikaw. Kay God? Basta. Oo, personal na ako maliligaw sa kanya. At hindi ko na idadaan sa kung kani-kanino. Kinabukasan, nagising si Naomi na may matinding sakit ng ulo. Hindi niya sukat akalain na mangyayari sa kanya ang ganitong trahedya. Habang nagkakape sa kusina ay dumating ang mga pulis. Good morning, Miss Naomi. Mayroon kaming balita tungkol sa gumawa ng sunog dito sa mansyon ninyo. Talaga? Sino ang suspect? Base sa CCTV footage na nakuha namin, nakita namin ang suspect. Nireview namin ang iba pang kuha ng date. Ito yung delivery boy ninyo. Kahit nakamask siya, mayroon siyang tattoo sa braso na malinaw na nakikita. Bagamat nakamanggas siya kapag nagde-deliver, ay siya yun. Ganon ang disenyo ng tattoo niya. Magkasukat din sila ng height. Delivery boy? Hindi kaya yung bago nagde-deliver sa amin? Siya lang naman yung may tattoo eh. Mayroon ba kayong buong pangalan ng suspect? Totoo kaya yung ginamit yung pangalan? Ang pangalan po niya ay Aljun Ornok. Mukhang totoo naman po ang gamit niya. Aljun? Yung bagong delivery boy? Hindi ako makapaniwala. May isa pa kami natuklasan. Si Aljun ay binayaran ng isang kakompetensya ninyo sa negosyo na si Mr. Roy. Base sa record namin, isa siyang empleyado ni Mr. Roy. Nagtatrabaho ito sa isa pang business niya, kaya kinuha niya ito para manggulo sa pamilya ninyo. Ang interes si Mr. Roy para gawin yon ay syempre para mapabagsak kayo. Mr. Roy, talagang gagawin niya ang lahat para lang kumitil ng buhay. Huwag na kayong mag-alala. Inaresto na namin sina Aljun at Mr. Roy. Sila ay sasampahan ng kasong arson at conspiracy at ilang pang mabibigat na kaso. Maraming salamat po sa inyo tulong. Hindi namin sila hayaang makalabas sa bilangguan. Pagkaalis sa mga pulis, napaisip si Naomi. Hindi niya akalain na may mga taong handang gawin ang lahat para lang pumatay. Ma'am, huwag na kayong mag-alala. Nahuli din ang suspect at ang mastermind. Salamat, Manang. Pero kailangan ko pa rin maging mas maingat sa mga taong nakapaligid sa akin. Anak, don't worry. Ipapaayos ko na itong mansyon at gagawing mas matibay, kaya magiging tiyak na ang seguridad. Oo, anak. At sisiguraduhin natin na walang makakapasok na masasamang loob. Samantala, sa kabilang dako, naghahanda si Norvin para bisitahin si Naomi. Nagpagupit na siya ng buhok at pinaitiman ito. Tinanggal niya na rin ang mga hikaw sa tenga. Nakasuot na siya ng taksido, kaya mukha na siyang kagalang-galang. Malayo na ang itsura niya sa pagiging manyak at adik na gaya na sinasabi sa kanya ni Naomi. Kailangan ko ipakita kay Naomi na nandito ako palagi para sa kanya. Kuya, huwag mong kalimutan ng bulaklak ha. Oo, Remy. Ito na. Kinuha niya ang bouquet ng tulips. Pagdating ni Norvin sa mansyon ni Naomi, nakita niya ang mga nasunog pero kasalukuyan na itong inaayos ng mga construction worker. Lumapit siya sa isang kasambahay. Good afternoon. Nasaan po si Miss Naomi? Sino po sila? Ako po si Norvin, kaibigan ni Naomi. Ah, Norvin! Ay, kayo nga pala ang dating delivery boy ni isa palang CEO. Hindi ko kayo nakilala sa suot yung formal ah. Nandun po si ma'am sa loob. Halik kayo. Ipinapasok ni Manang Rolanda si Norvin.
nakita ni Norvin si Naomi na nakaupo at nagkakape sa may salas. Naomi, kamusta na? Mabuti naman at pumisita ka. May sinasabi ka ba? Wala, Norvin. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon ninyo. Gusto ko lang malaman kung okay ka lang. Ito, flowers for you. Thank you so much. Ayos lang naman ako sa kabila ng mga nangyari. Mabuti nga at nakaligtas kami eh. Gusto kong malaman mo na nandito ako para damayan ka. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Thank you so much again. Wala naman akong kailangan, pero malaking tulong na din na nandito ka. Gusto ko magtapat sa'yo. Ako ang nagpanggap na delivery boy noon. Ginawa ko lang yun dahil gusto kita makilala ng lubusan. Ganun ba? Alam ko na yun. Gusto ko magpaliwanag, pero mahalaga na malaman mo na hindi ako ang may kagagawan ng sunog. Baka yung kapalit ko lang. Naniniwala ako sa'yo, Norvin. Alam ko hindi mo gagawin yon. Tsaka, nahuli na din ang suspect at ang mastermind. Habuti naman. I'm glad to hear that. Naparito ako at hindi na magpapaligoy-ligoy. Pwede ba kitang ligawan? Norvin, marami akong pinagdadaanan ngayon. Hindi ko alam kung handa na akong pumasok sa isang relasyon. Pero promise, hindi ko naman sinasarado ang puso ko. I understand. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong maging kaibigan mo. Salamat, Norvin. Ayos sa akin yan. Pasensya nga pala kung nilait kita noong una ha. Sana mapatawad mo ko. Wala yun. Mali ko din naman kung bakit kasi tumitingin ako sa ganoong klaseng paraan. Hindi ko lang kasi napigilan ang sobrang paghanga sa'yo. Tama na ang sisihan. Magkapatawaran na lang tayo. Naomi, pwede bang madalaw-dalaw kita dito kapag may time ka? Sure, walang kaso sa akin yan. Thank you so much sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin. Walang anuman yon. Basta mapagkakatiwalaan ka lang ha. Oo naman, mapagkakatiwalaan mo ko. Seryoso naman talaga ako sa'yo eh. Teka, bakit mo ko nagustuhan? Ano meron sa akin na wala sa iba? Napagsungitan na kita noong una pa lang, kaya dapat ay hindi mo ko magugustuhan nang dahil sa pangit ko ugali. Nararamdaman ko kasi na hindi na naman talaga ganyan ang ugali mo. Meron ka lang nararamdaman na trauma. Nakikita ko yun sa mga mata mo. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita makaalis dyan, lalo na at magkaibigan na tayo. Bakit? Ano pang meron sa mga mata ko? Muta ba? Ikaw masyado mo na akong binobola Kung bansagan mo na lang kaya ako na impacta dahil sa masama ang ugali ko ay maniniwala pa ako sa iyo eh. Basta, alam kong mabuti kang tao at natatabunan lang ito ng trauma mo. Sige na nga, tatanggapin ko na lang yung pambobola mo para ka namang albularyo. Nababasa mo ang isip ko Mind reader ka yata eh. Totoo naman yun kaya maniwala ka na lang. Tsaka, maliligaw ako kaya dapat ay alam ko ang tungkol sa'yo kung paano kita mapapasaya. Saan naman kaya siya nag-imbestiga? Masyado palang chismoso ang taong ito May sinasabi ka ba, Naomi? Wala. Sige na, maniniwala na ako. Yun nga ang nangyari. Nagpalit na uli ng brand ng mineral water si Naomi. Naayos na rin ang mansyon nila at hindi na basta makapanloob ang masasamang tao. Kahit hindi na si Norvin ang delivery boy, ay masaya naman siya dahil ang tubig ay galing sa produkto ng binata. Nakakasigurado siya na malinis ang tubig. Sa kabilang dako, habang nag-workout si Norvin sa sarili niyang gym, ay nakaramdam siya na matinding pananakit ng tiyan. Nabitawan niya ang dumbbell at namilipit siya sa sakit habang nakahiga sa sahig. Grabe, 1 taon ko nang nararamdaman ang pananakit ng tiyan ko na ito Nakakapanghina. Pero ngayong araw na ito ang pinakagrabe. Mukhang may malala na akong sakit. Kailangan ko nang magpa-check up.
Dahil sa mga nararamdaman, tuwing linggo lang napapabisita si Norvin sa dalaga. Kaya naman nakikita niya na masaya si Naomi sa tuwing bumibisita siya sa mansyon. Nawawala din tuloy pansamantala ang mga nararamdaman sa katawan. Naomi, ito, bulaklak para sa'yo. Pwede ka naman yatang bigyan ng bulaklak, ano? Kahit hindi ka pa nagpapaligaw? Oo, ayos lang. Kumbaga kapag may nagbigay, ay tanggapin na lang. Pwede ka bang yayain na lumabas ngayon? Mamamasya lang naman tayo. Oo, sige. Free ako ngayon. Saan naman tayo pupunta? Mahilig ka bang magbasa ng mga libro? Oo naman. Lalo na kung love story yan. Wait, alam ko na kung saan tayo pupunta. Sa library, ano? Hindi, sa bookstore ko. Maraming mababasa doon. Gusto mo ba mabisita? Tara, pumunta tayo doon. May bookstore ka pala ah. Sige pa, para naman makita ko kung maganda ba. Sakay ng sasakyan ni Norvin ay nagtungo nga sila sa lokasyon. Namangha si Naomi sa nasilayang bookstore. Napakaganda kasi at makikita ang maraming libro na pwedeng basahin at matutunan. Amoy pa lang ng mga bagong pahina ay nakaka-relax na at nakakaakit pa ang makukulay na cover. Sa bookstore, pwedeng basahin ng mga libro basta't malinis lang ang mga kamay. Dinarayo naman ito ng mga tao, hindi para lang basahin, kundi para na rin bumili. Saan banda dito yung maraming love story at fantasy story dito? Doon sa gawing yon. Puntahan mo yon dahil marami ka mababasa. Sige, pupunta ako doon. Hindi na muna kita yung istorbohin. Pero kung gusto mo ng kape, ay ipagtitipla kita sa barista. May barista dito? Ayos yun ah. Kasabagay, bookstore nga ito. Masarap nga namang uminom at magkape habang may binabasa. Oo naman, meron. Masarap pa sila magtimpla. Sige, magpapatimpla ako ng isa para sa'yo. At ang isa naman ay para sa akin. Nagsimula magbuklat ang libro ang dalaga hanggang sa nagsimula na din siyang magbasa. Marami siyang nabasa, gaya na lang ng isang lalaki na naligaw ng landas sa buhay. Walang nagtitiwala sa lalaking ito dahil sa inaakala na masamang tao. Inaamin nito na mabisyo siyang tao, ngunit may dahilan naman siya. Masyado kasing unfair sa kanya ang mundo, kaya sa pagbibisyo na lang ibinubuhos ang bawat araw. Kung kailan handa na siya magbago at iniwan na ang bisyo, tsaka na lang siya nagsisi dahil wala siyang malalapitan. Gusto niya sana magtrabaho, ngunit wala naman siyang mahihiraman ng pera. Hanggang sa may nagbagandang loob sa kanya na magpahiram, isang magandang dalaga. Nag-apply naman siya ng trabaho at noong nagtagumpay sa buhay ay niligawan niya ang babaeng hanggang sa naging sila. Oh, mukhang masaya ka sa nabasa mo ah. Nag-enjoy ka ba dito sa bookstore ko? Matapos kong ibigay sa yung kape kanina, hindi na kita inistorbo eh. Tanong ni Norvin, 2 oras lang nakalipas mula nang matapos sa pagbabasa ang babae. Oo, 3 pocketbook kasi nabasa ko. Magaganda naman lahat pero ang mas tumatak sa akin ay ang love story. Yung 2 kasi ay comedy. Bakit naman yun ang tumatak sa isipan mo? Eh kasi nakakakilig eh. Naomi, meron pala ako ipagtatapat sa'yo. Teka, ano yun? Parang seryoso ka dyan ah. Mukhang hindi ko na maririnig ang matamis mong oo kapag hinayaan mo na akong ligawan ka. Dahil hindi na ako magtatagal pa dito sa mundo. Teka, ano bang ibig mo sabihin dyan? Kanina lang habang abala ka sa pagbabasa ay dumating ang laboratory test result. Kaya pala matagal na ako nakakaramdam na matinding pananakit ng tiyan ay dahil meron na pala akong liver cancer. Ano? Meron ka pala malubhang sakit? Oo, at ang sabi ng doktor ay stage 3 na. May taling na daw ang buhay ko. Huwag mong sabihin mawawala ka na, Norvin. Magtiwala ka lang kay God na gagaling ka. Pero mas naniniwala ako sa siyensa at hindi sa paniniwala mong yan. Kahit noong naniniwala pa ako sa kanya, ay hindi ako tinulungan ng Diyos mo.
Kaya pala nagkaroon ka ng matinding pagsubok sa buhay. Dahil hindi ka naniniwala kay God. Pinaparusahan ka niya, Norvin. Nang dahil sa kanya ay nawala ang mahal kong lolo na siyang nagpalaki sa akin. Bakit mo naman sinisisi si God sa pagkawala niya? Baka hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Mabuti sana kung namatay siya sa sakit Hindi ganon ang kanyang pagkawala, kundi na aksidente siya. Magkaiba pala tayo ng paniniwala, Norvin. Paano kita sasagutin sa pag-aasta mo na yan? Ay, mali. Hindi pa nga kita hinahayaan maligaw I hate you! Sandali, saan ka pupunta? Uuwi ka na? Ihahatid na kita sa inyo. Hindi na kailangan. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon. Wika ni Naomi habang tumatakbo palayo. Naomi! Tawag ni Norvin. Napasapo na lang siya ng ulo nang tuluyan ng makaalis ang dalaga. Nagsisi siya kung bakit pa niyang ibinahagi dito ang kanyang opinyon dahil doon ay lumayo ang loob nito. Wala naman siya magagawa dahil yun ang paniniwalaan niya. Nang hinayang ng husto si Norvin sapagkat naramdaman niya na sana malapit nang mapalapit ang loob ng babae sa kanya. Subalit sinayang niya lang ang pagkakataon. Dapat sana ay hindi niya nalang binanggit para hindi ma-turn off. Umuwi na lang ni si Norvin sa kanila. Napansin naman ng kapatid niya na si Remy na para malungkot din ito. May problema ba, kuya? Yes, little sis. I'm facing a problem. I have a serious illness. It's not just that Naomi has become distant from me. I'm incredibly sad right now. What? You have a serious illness? Why are you telling me now? Because my laboratory test just arrived now, but I have been feeling stomach pain for a lot of time. Bakit, kuya? Bakit ikaw pa ang dapat natama ng sakit na yan? Napakabait mo naman Marami dyan na masama at karapat-dapat na mawala. Bakit hindi na lang sila? Ganon talaga ang buhay. Tanggapin na lang natin na madali na lang ang buhay ko. Kaya dapat ay maging handa ka na, Remy, na mawawalan ka na ng kuya makaraan ng ilang buwan. Huwag mo sabihin yan, kuya. Hahanap ako ng isang doktor na tutulong sa'yo. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon, Remy. Mawawala na rin naman ako Sayang lang ang pera. Huwag mong sabihin yan. Tayo na lang ang magkasama sa buhay Dapat matagal pa tayo magkasama. Wala na sina mom and dad. Tandaan mo, ikaw na lang ang family ko. Tugon ni Remy, halos mapuno na ang luha ang kanyang pisngi at lumulobo na rin ang kanyang sipon. O sige, susubukan ko lumaban pero hindi ko maipapangako sa iyo na magtatagal ako dito sa mundo Tugon ni Norvin at kahit puno na ng luha ang mga mata ni Remy ay matipid na ngumiti ang kanyang lapi at nagkaroon ng pag-asa para sa kuya. Oo, basta lumaban ka lang, kuya. Ako na ang gagawa ng paraan. Maraming salamat sa suporta, Remy. Walang anuman yon. Sa suporta naman talaga kita kahit ano pang mangyari. Sa totoo lang, ay gusto ko pang gumaling para kapag sinagot ako ni Naomi, ay yayayain ko na siya ng engage para makasal na kami at makasama siya habang buhay. Gusto ko pang magkapamilya sa kanya. Nakita ko nga si Ate Naomi sa picture na pinapakita mo. Mukhang mabait naman siya at magkakasundo kayo ng matagalan. Tsaka noon pa man ay mabait na siya, di ba? Pero teka, bakit nga ba siya nagtampo sa'yo kanina? Ayun ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo Ano bang nangyari? Imbes na kaawaan ay para yatang na-turn off siya dahil sa nabanggit ko. Kulang kasi ako sa pananampalataya, kaya hindi niya nagustuhan yun. Sinabi ko na nabawasan ang pananampalataya ko noong mawala si Lolo. Hindi ko nalang binanggit yung tungkol sa mga magulang natin. Bakit kasi hindi ka naniniwala kay God, kuya? Tignan mo yung nasa paligid mo, yung mga tao, hayop at kalikasan. Sino sa palagay mong gumawa nun? Hindi ba't walang iba kundi ang Diyos lang?
Basta, hindi ko pa muna masasagot yan. Marami pa akong iniisip, Remy. Kung gusto mo talagang gumaling, magtiwala ka lang sa kanya. Ang lahat kasi na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Sinusubukan lang kasi tayo ng Diyos para mas matuto sa buhay. Nagkataon lang na nauna sina mom at dad at pati na rin si lolo. Pero sigurado naman na balang araw ay makakasama din natin sila dahil wala namang permanente dito sa mundong ibabaw. Oo na, sige na. Kahit hindi ko pa kaya, ay mananalig na ako sa Diyos para naman makasama pa kita na matagal, Remy. Maraming salamat kuya. Maraming salamat dahil kahit may malalakang kalagayan ay sinusubukan mong magbalik loob. Oo, alang-alang sa iyo, kapatid ko. Ayaw ko makita na nalulungkot ka. Gusto ko ipalagi kang masaya. Iyan ng kuya ko. Lumalaban. Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng isang doktor na tutulong sa iyo para gumaling ka. Huwag kang maniwala sa mga taning-taning na yan. Dapat ay magpa-second opinion ka na lang. Walang mangyayaring masama sa iyo. Magtiwala ka sa akin na mas haba pa ang buhay mo kaysa sa doktor na magtaning sa iyo ng ganon. Hindi siya Diyos para makitang hangganan mo. Samantala, sa kabilang dako ay umiiyak si Naomi. Hindi niya matanggap na may malubhang karamdaman si Norvin. Sa totoo lang ay yun talaga ang dahilan kaya siya nag-walk out. Hindi niya kasi alam kung paano matutulungan si Norvin, lalo na at may nadadevelop na rin siyang pagtingin dito. Oo, simula nang malaman niya na nagbababalat kayo lang ito ng delivery boy, doon unti-unting umuuspong ang kanyang pagtingin dahil ramdam niyang napakahalaga niya para kay Norvin. Bibihira lang kasi sa isang CEO na magpapanggap para lang alamin ang tungkol sa kanya sitwasyon. Ramdam niya naman kahit sa simula na malinis ang intensyon nito sa kanya, sadyang tinatalo lang siya ng trauma. Oh ma'am, bakit kayo nakaupo dito sa harapan na swimming pool at parang meron kayong malalim na iniisip? May problema ba? Kumusta yung lakad ninyo ni Norvin kanina? Nagpunta lang kami sa bookstore niya. Opo, manang. Meron ngang problema. Meron kasi siya malubhang karamdaman at stage 3 na. Meron siyang liver cancer. Ang sabi ng doktor, may taning na raw ang buhay niya. Bakit ayaw mong irekomenda sa kanya si Doc Gibson? Hindi ba at siya ang doktor na nagpagaling sa akin? Dati po, di ba, meron akong stage 3 na colon cancer. Hindi niya ako pinabayaan kaya nakasurvive ako sa cancer. Kaya ngayon ay malakas na. Ay, oo nga pala. Napakagaling ng doktor na yun. Manang, meron po ba kayong contact sa kanya? Opo, ma'am. Ibibigay ko sa inyo. Tawagan niyo siya at iparekomenda kay Norvin. Thank you so much, Manang. Buti na lang ay nakasave pa. Maaasahan talaga kayo? Walang anuman po yun. Hanggat may maitutulong ako kahit sa maliit na paraan, ay ganoon ang gagawin ko. Makita ko lang kayong makangiti, Ma'am Naomi. Wow, Nax! Dahil dyan, Manang, mas tataasan ko pa ang sweldo mo. Talaga po, Ma'am Naomi? Oo naman. Hindi po ako nagbibiro, Manang. Nako, maraming salamat po, ma'am. Hulog ka sa akin ng langit. Walang anuman po, Manang. Akin na number niya. Tatawagan ko na. Ito po yung number niya. Ngayon ko na po tatawagan. Dinut-dut ni Naomi ang kanyang cellphone hanggang sa sinagot naman siya ng doktor. Who is this? Can I help you? This is Naomi. I just want to ask, doctor, if you have the ability to cure stage 3 liver cancer, even if his life is already limited? Ikaw pala yan, Naomi. Siyempre naman, kayang-kaya ko. Marami na akong napagaling na tinaningan na ng ibang doktor. Gaya na lang ni Manang Rolanda, diba? Gusto ko po kayo ang maging doktor ng kaibigan ko na isa ding CEO na si Norvin. Walang problema, Naomi. Gusto ko siya makita bukas. Sige po, pupunta ako bukas sa bahay nila at idadala ko siya sa inyo. May tiwala po ako sa inyo, Doc, kaya kahit magkano pa ang bayad sa inyo, ay ayos lang. Nako, makatao naman ako maningil ng bills, Naomi.
Hindi naman sobrang mahal. Hindi ako mapagsamantala na gaya ng iba. Kaya napakaswerte na magiging pasyente nyo, Doc. Abot kaya ang bills at magkakaroon pa ng pangalawang buhay dahil sa husay ninyo. Nako, nambola ka pa, Naomi, ha? Totoo naman kasi, Doc. Sa sumunod na araw ay nagpunta si Naomi sa mansyon nila Norvin. Siyempre gulat na gulat ang bitata sa kanyang pagbisita, kaya makikita talaga sa mukha nito ang pagtataka. Anong ginagawa mo dito, Naomi? Napabisita ka yata. Pasensya na nga pala sa ginawa kong pagwa-walkout noong nakaraan, ah. Wala yun. Naiintindihan naman kita dahil isa kang relihiyosang tao. Pero teka, mukhang may mahalaga kang sasabihin, ha? Nakahanap na ako ng doktor na titingin sa'yo. At sana naman ay wag mong tanggihan. Gusto mong gumaling, di ba? Oo. At gusto kong gumaling. Yon ay para magtagal pa ako dito sa mundo at upang madinig ko ang matamis mong oo kapag hinayaan mo na akong ligawan ka. Kaya piliin mong magpagaling at manumbalik sa pananampalataya sa Diyos. Nang sa ganon ay humaba pa ang buhay mo at magkatotoo nga ang kahilingan mo. Oo, Naomi. Magpapagaling ako at babalik sa pananampalataya sa Diyos ng buong puso para sa'yo. Ganyan ka kahalaga sa akin. Buong puso ka dapat manumbalik kay God at hindi nang dalang sa akin. Hindi na sumagot ang binata at sa halip ay napangiti na lamang kahit na may nararamdaman ito. Inaksikaso naman si Naomi ng kasambahay nila Norvin kaya naging welcome siya sa mansyon ng binata. Nakausap niya din ng kapatid dito na si Remy. Ayon dito ay noon pa man ay may gusto na sa kanya ang kanyang kuya. Teka Remy, kung matagal na pala ako nagustuhan ng kuya mo, ano ba yung nakita niya sa akin? At kilala niya na ba ako noon pa man? Nagtatakang tanong ni Naomi. Sa yaman niyo noon ay kilala na kayo ng maraming tao, ate. Kami noon ay nagtitinda lang sa palengke. Nahiwalay kasi kami sa mayaman naming parents noon nang dahil sa hindi pagkakaunawaan. Mga bata pa lang kami noon. Nagkaroon ng bahas sa talipapa noong may bagyo at pinasakay niyo kami sa bangka ninyo, Demator. Mula noon ay nagustuhan kayo ng kuya ko, ate. Kayo pala yun, Remy? Naalala ko nga yun. Samantala noong araw na iyon, napatingin na si Norvin kay Doc Gibson. Pinakimo siya at nagkaroon pa ng iba't ibang treatment. Gastos lahat yun ni Naomi. Makaraan ng isang linggong pagpapalaboratory kay Doc Gibson ay napapansin naman ni Norvin na unti-unting nababawasan ang sintomas ng pananakit ng tiyan niya. Bagamat hindi pa rin niya natitiis ang sakit, ay nararamdaman niya naman na mayroong pagbabago. Nagkaroon din ng mabusising surgery. Makaraan ng 1 taon ay ganap na siyang gumaling, na-clear na lahat ng cancer cell niya sa katawan, kaya sobra siya nagpapasalamat kay Doc Gibson at pati kay Naomi. Samantala, nagkaroon naman sila ng pagkakataon ni Naomi na makapag-usap. Yon ay noong pagkatapos sila magsimba. Sa harapan ng simbahan ang kanilang settings. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pagsimba. Mula ngayon ay naniniwala na ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Humingi na rin ako ng tawad sa Kanya sa mga panahong nagtampo ako at hindi siya tinatawag. Ikaw ang nagsilbing instrumento, Naomi, upang mas makilala ko si God ng lubusan. Napakagaan pala sa puso na muling tanggapin si God ng buong buo. Walang anuman, Norvin. Alam mo, noong unang punta ko pa lang sa bahay ninyo, ay nakausap ko si Remy. Nalaman ko sa kanya na kayo pala yung mga bata na sinagip ng parents ko noong nagkaroon ng malawakang pagbaha. Alam mo ba na mula noon ay hindi ko nakalimutan ang mukha mo, Norvin? Lagi kang nasa alaala ko. Ngayon na malaki ka na, ay medyo nagbago lang ang itsura mo. Ganun ba? Bakit hindi mo ako nakalimutan? At noong naging delivery boy ako sa inyo, bakit mainit ang ulo mo sa akin kung naalala mo pa yung batang yun at naging bahagi na ng buhay mo? Meron kasi akong trauma pagdating sa mga lalaki. Alam mo na, may mahabang buhok at may kulay, tsaka kayo manggi ang balat.
Mabuti na lang ay binago mo na ang porma mo. Kasi yung kaibigan ni Dad noong bata pa ako ay binabastos ako. Ganon na ganon ang itsura niya. Ang pangalan nun ay Roger. Isa siyang patapon na ang buhay, pero nagtiwala pa rin ang mga magulang ko sa kanya, kaya pinabantiyan ako sa taong yun. Nasa abroad kasi sina mom and dad noon. Buti na lang ay hindi umabot sa malalang pangyayari ng dahil kay tita. Bumisita ito sa mansyon. Nakulong ang taong yun. Samantalang yung tita ko ang pumalit sa pag-aaruga sa akin. Pasensya na, Norvin, kung nahusgahan kita noong una Huwag ka mag-alala dahil nagbago na ako ngayon. Unti-unti ko nang tinatanggal ang takot ko. Ako naman ang tutulong para alisin ang takot mo, Naomi. Napakabuti mong tao dahil kahit na nasa ilalim ka pa din ng trauma, ay handa ka pating tumulong at hinanapan mo pa ako ng mahusay na doktor. Isa kang bayani ko maituturing. Nang dahil sa'yo ay nandugtungan ang buhay ko. Kaya nagkaroon pa ako ng tsansa na pagmasdan ang kagandahan ng mundo. Nandito ako bilang kaibigan na mag-aalis ang takot mo at upang harapin mo ang buhay na walang inaalala. Kaibigan lang ang tingin mo? Akala ko ba ay nanliligaw ka? Hindi mo ba alam na hinayaan na kitang maligaw noong nagpunta ako sa mansyon ninyo? Sabi ko pa nga, dapat ay lumaban ka sa buhay. Yun palang ibig ba sabihin? Pero ano bang gusto mong iparating sa akin, Naomi? Tayo na. Sinasagot na kita. Nakikita ko naman kasi ang pagtsatsaga mo sa akin na kahit may sakit ka at nahihirapan, ay nakuha mo pa din na maligaw sa akin kahit wala pa akong sinasabi na ligawan mo ko. Buwis buhay ang ginawa mo Doon pa lang ay sigurado na ako sa iyo, Norvin. Ayoko kasi na mawala noon na hindi mo sinasagot Kaya nagbabaka sakali. Ngayon na sinagot mo na ako at magaling na ako mula sa sakit, ay para akong tumama sa loto. Ramdam ko na parang nakangiti ang puso ko sa sobrang kagalakan. Para ako lumilipad sa ulap. I love you so much, Naomi. Hindi ko sasayangin ang ibinigay mong chance sa akin. Ako din. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal na nilalaan mo sa akin. I love you too so much, Norvin. Tugon ng dalaga hanggang sa magkayap-kapan sila na mahigpit. Samantala, nang dahil sa tulong ni Norvin at pagkonsulta sa mental health doctor, ay tuluyan ng gumaling mula sa trauma si Naomi. Hindi na siya nanguhusga sa mga tao, lalong-lalo na sa panlabas ng kaanyuan. Makaraan lang ng 5 buwan ay ikinasal na sila ng Engrande. Siyempre, imbitado ang mga pamilya at lahat ng mga kaibigan. Nakatira na sila sa mansyon na pinagawa ni Norvin. Nagsanib persa na ang negosyo ng mag-asawa, kaya mas lalo silang yumaman at pas lumaki ang kanilang kumpanya. Biniyayaan din sila ng 3 bibong mga anak. Sina Norvin at Naomi ay may natutunan sa buhay. Yon ay ang sa halip na magkaroon ng sama ng loob sa Diyos dahil sa mga unos na dumating, dapat ay mas palawigin pa ang pananampalataya. Dahil lahat ng pangyayari ay may dahilan at lahat ng klase ng hirap ay kapalit nito ay kaginhawaan. Huwag din basta manghuhusga ng tao dahil ang totoong ganda at kabutihan wala sa itsura dahil matatagpuan ito sa puso. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Mahal mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang.